Alam ko guys, napanood nyo na natin lahat yung MV, music video ng SB19 with Jolin guys, no? Yung emoji, no? So tara, ito lang naman yung mga tingin ko and mga na-research natin guys, no? About po dito sa MV na to, kung tungkol saan siya, yung the song itself guys, no? Kung ano yung mga tingin ko, kung ano mga ibig sabihin nitong kanta mismo ng SB19 na emoji guys, no? Okay guys, tara. Okay, no. Ano nga ba yung, for me, kung ano ba yung sabihin ng kanta ng emoji, guys, no? Yan. At its core, emoji is a commentary on modern digital communication and the mass beware online, no? So, nakita nyo guys sa music video, no? Meron tayong literal na maskara, guys, no? Diba? Sabi ko sa inyo, meron tayong mga nakita parang naka-jabawakis, diba? And, yun, no? And, yun nga. Parang ayun yung representation na yun, as sa emoji, di ba, pwede kang mag-send ng emoji, tapos, kunyari, malungkot ka, pero i-send mo, happy ka, no, di ba, mga ganong klase. And, okay, the emoji paradox. The song explores how we often use bright, simple symbols, emojis, to hide complex, messy, or even painful emotions. It highlights the distance between the curated versions of ourselves we post and our actual reality, no? So, ayun nga, nakita nyo kasi, kumbaga sa word ng mga Pinoy, no, ano ka, two-face ka, no, di ba? And then nakamaskara ka, pinapakita mo yung mga bagay na alam mong hindi ikaw, pero yun yung pinapakita mo, no, di ba? Okay, next, yan, dito tayo, a new perspective. Pablo mentioned in press conference that as the group has grown, their lyrics have shifted from a place of hunger and hope to deeper reflections on human connection. Emoji reflects this maturity, focusing on the difficulty of being truly vulnerable in a high-speed digital world, no? So, yun guys, no? Yung for me lang guys, no? Talaga pinakita rin ng SB19 yung maturity nila, no? And then kung may mabasa nyo may guys, no, reflections on human connection, no? So bawat kantang nirelease ng SB19 ngayon guys is gusto nilang makakonekta sila sa mga tao, no? Gusto nilang makakonect sila sa mga yan, sa fans, 18, no, sa mga casual listeners guys, no? Gusto nilang makakonect, no? Like gumagawa sila ng kanta para sa gobyerno, gumagawa sila ng kanta regarding sa pag-motivate and then sa bansa natin, 'di ba? And then yung mga totoong nangyayari sa buhay, and then meron pa nga guys, 'di ba, yung ginawa nila, yung actually hindi in particular, pero yung kay Pablo, 'di ba, sa EDSA, 'di ba? So talagang gusto nilang makakonekta sila sa mga tao, hindi lang basta-basta gumagawa ng kanta na basta makapag-release lang ng kanta or maging catchy lang siya, no? So ganun umatake ang SB19 ng mga kanta, no? Okay. Yan, music video concept, the metaverse. The MV takes a futuristic high-concept approach directed by SB19's own Justin De Dios, no? So nakita natin guys yung kakayahan ni Justin De Dios, ni Justin guys, no, sa pagdidirect po talaga ng video, and proven and tested na po talaga nung sa Watt pa lang, di ba? Napakagrabe nung yung utak niya, yung creative mind niya po talaga sa mga bagay-bagay, di ba? Sobrang solid din po talaga, no? Yan, the virtual realm. The video is set in a vibrant metaverse filled with neon lights. So nakita natin yan guys, no, yung neon lights, sobrang dami tayong neon lights na nakita doon. Tapos may disclaimer pa nga na yun regarding sa seizures guys, no. So as in sobrang grabe talaga yung mga ripple effect guys, no. And then glitch effects and holographic interfaces. This digital playground represents the internet and social media, no. So sinasabi nila to guys, no, kasi talagang sa social media guys, iba-iba yung makikita mo. Just like nakita sa music video, iba-ibang ilaw, ibang ganap, iba-ibang setting, no? Just like sa social media guys, and then sa internet to be exact guys, no? Iba-iba yung mga nakikita natin, no? So dumating pa sa point yung may glitch effect tayo nakita, no? Pwede yun yung representation na kunyari nag-error or merong something na nangyari, di ba? And then yung neon lights, ayun yung mga part na iba-ibang kulay, di ba? Iba-iba rin nangyayari talaga. So, marami siyang representation, guys. Pero yun lang yung sariling opinion ko regarding po doon, no? So, maraming interpretation regarding doon. And actually, makakapagsabi lang niyan yung mismong gumawa ng music video, si Justin, guys, no? At the same time, syempre, yung SB19 po, no? Sila lang din makapagsabi kung ano po talaga yung meaning ng music video nila, no? Kung bakit ganun yung kinalabasan. Okay? Yan. Polished versus chaotic. The video intentionally contrasts two different visual styles.
the glamorous layout, polished, perfectly lit, and high fashion, representing the idealized image we project, no? So yung una guys, no? So ayun yung parang sabihin natin yun yung classy, or yung parang yun yung appropriate world guys. So nasa isang mundo ko na appropriate talaga siya, no? And then yung next is the messy layout, glitchy and chaotic, representing the hidden reality that exists behind the screen, no? So parang ano lang yun guys, no? Kung pa nangyayari sa bansa natin, no? Syempre yung glamorous layout, sila yung sa gobyerno, and then yung the messy layout, yung behind guys, ito pala yung nangyayari, no? Kahit ganyan nakikita na sa kanila, di ba, mukha silang decente or what, pero meron para silang ginagawang kakaiba po guys, di ba, no? Yun yung sad reality po talaga. So yun yung magandang pinaka representation para maintindihan nyo lang po guys, no? Okay. And the collaboration, Jolene appears as a powerful digital entity or avatar within this world, seamlessly interacting with Pablo, Josh, Stel, Ken, and Justin. Her presence marks SB19's strategic expansion into the massive Mandarin-speaking market, no? So Mandarin guys, yan yung I don't know guys kung tama yung term or basta language na ginagamit ng mga sa China and then sa Taiwan guys, no? And yan, and then magiging ano siya, SB19 strategic expansion kasi once siya mag-collab sila sa iba't ibang sa mga foreign artists, no? So lalaki yung ano na, syempre yung exposure nila, and then at the same time syempre si Jolene ganoon din. Actually ngayon ko lang talaga nakilala si Jolene guys, no? Kung hindi sila ma-collab ng SB19, no? And ganun din sa mga fans si Jolene, no? Ngayon lang nila nakita ang SB19, kaya win-win situation po yan. So yun yan, fun fact, fan emoji houses, no? Okay, if you see fans using specific emojis in the comments, it's a nod to the sorting of 18 fandom into houses based on members' favorite food. So I think alam nyo ng lahat to guys, no? Yan. Pablo, hotdog guys, no? So alam nyo naman yung ano, di ba? Diyan sila ano isensa naging tatak po talaga nila. Si Josh, yung barbecue, si Stelberry guys, no? And then si Ken, si Justin, mais, no? So I think hindi ko na kailangan kasi alam nyo na po yan guys, no? So kung mapansin nyo guys, no, balikan natin, no? Yan, may kita nyo yung mga ano yan, mga emojis na yan, no? Yan, emojis yung mga yan guys, no? Hotdog yan, no? Di ba? Lahat yan ay emojis po, no? So yan lang, sinabi ko naman sa inyo yan para mabalikan lang natin yung mga bagay na yung tinatawag natin sa kanila before, no? Di ba? And then ano yan, naging trending up to this day naman guys, no? So yun lang guys, napakarami guys, napakaraming mga opinions, napakaraming pwedeng meaning ng music video, and then yung lyrics, and then yung meaning ng kanta, and then yung lalo yung choreography guys, no? Napakaraming pwedeng interpretations ng mga yun guys, no? Pero iba-iba yan, and then sa inyo, ang tanging makapagsabi lang, or malay nyo, di ba, tumama yung ating mga sinabi, no? And yung napagsabi lang yan is yung SB19, and then syempre yung mismong gumawa ng music video, and then gumawa ng kanta, no? So ayun lang guys, I hope na-enjoy nyo itong video na to, no? Kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell para alam nyo po pag nag-release ng bagong video. So this is me, Point of View, signing out. Peace, guys.